Grabe, parang nasusunog ang mga mata ko. Baka dahil ito sa espiritu. Biglang, naging pula ang mata ni Goku, at nakakakita ng enerhiya ng mga espiritu sa loob. Ngayon, nakikita ko na ang loob nila, at nakikita ko, na may maliit na bahagi sila ng pisikal kaya napapanatili sila dito. Sinugod ni Goku ang mga espiritu para masigurado ang iniisip niya. Sa pag-atake sa mga espiritu, napagtanto niya na nag-charge ang mga ito ng kanilang pisikal na bahagi para sa kanilang katawan. Hindi sila immortal. Kailangan ko lang wasakin ang kanilang pisikal na bahagi. Sinubukan ng espiritu na pumunta sa likod ni Goku para atakihin siya, pero agad itong napagtanto ni Goku at inactivate muli ang kanyang kakayahan. Ang suntok ni Goku ay tumama sa espiritu, ngunit ito ay tatawa lang dahil sa pag-iisip na hindi siya tatamaan ni Goku. Sinasayang mo lang ang oras mo. Hindi tatamaan ng suntok ang katawan ko. Ngunit sa sandaling yon, habang nagsasalita ang espiritu, nagawa ni Goku na tamaan ang kanyang pisikal na bahagi, at namatay ang espiritu. Ngayon, iisa na lang ang natitira mong espiritu, Yuno. Hindi maaari, nakahanap siya ng paraan para talunin ang mga espiritu ko. Pero paano niya nagawa yon? Halika na, ano pang hinihintay mo, espiritu? Bakit hindi ka sumugod sa akin? Natatakot ka na rin bang mawalan ng buhay? Hindi ka dapat matakot kung patay ka na. Kung mamamatay ako ngayon, hindi na ako mabubuhay muli bilang tao. Ayaw ko talagang mamatay, pero inaasar niya ako. Pupunta ang espiritu sa harapan ni Goku, at magtatapon ng mga maliit na sinulid ng anino para hindi makagalaw si Goku. Pero kahit paano, nagawa ni Goku na iwasan ang mga maliit na sinulid ng anino. Hindi ko maintindihan kung paano mo nakikita ang aking teknik. Ang mga tao lang na namatay na ang makakakita ng teknik na ito. Marahil patay na ako, pero hindi ko sasabihin sa iyo ang aking sikreto kung bakit pa ako nabubuhay. Mas mabuti na para sa iyo na magpahinga ng tuluyan. Nag-charge si Goku ng bola ng enerhiya sa kanyang kamay, itinapon ito sa espiritu ng napakabilis. Tiwala ang espiritu na kaya nitong pigilin ang bola ng enerhiya, at nanatili ito sa parehong lugar, at inilagay niya ang kanyang dalawang kamay sa harap para tanggapin ang ki blast. Tanga ka ba? Umalis ka dyan sa bola ng enerhiya. Pero nang mag-react na ang espiritu, huli na. Ang bola ng enerhiya ay tumama na sa kanyang pisikal na bahagi, at namatay na ang espiritu. Iniisip din niya na kung itinago niya ang kanyang pisikal na bahagi, hindi pa rin siya makakaligtas sa lakas ng ki blast. Grabe ang tanga niya. Yuno, nawala na ang mga espiritu mo. Ikaw na lang natitira. Sana'y hindi pa huli ang lahat. May 3 minuto na lang ako bago matapos ang aming deal. Hindi ako pwedeng matalo. Ang tanging pag-asa ko ngayon ay gamitin ang aking kakaibang kapangyarihan. Ngayon hahayaan ko na lang, na ang pinakamagaling ang manalo sa labang ito. Kung magpapakita pa ako ng mga teknik ko, maaaring madali niya itong matutunan mamaya. Bukod pa, nawala na ang 3 pinakamahalagang mandirigma ko. Agad na susugurin ni Yuno si Goku. Sinubukang niyang patamaan si Goku gamit ang kanyang bilis, pero nakita ni Goku ang kanyang mga suntok na mabagal pa sa mabagal, kaya nakakaiwas siya sa lahat ng mga suntok ni Yuno, at pagkatapos ay sinuntok niya ito sa mukha. Sobrang nasaktan ako sa suntok na yon. Sinubukang hulihin ni Yuno si Goku, pero hindi niya ito magawa. Hindi ko kayang tamaan siya ng pisikal na atake. Kahit isang beses, kailangan kong ilabas ang aking lihim na teknik, dahil may 1 minuto na lang ako. Magbubukas si Yuno ng kanyang bibig, mula sa kanyang bibig ay lalabas ang 50 espiritu ng may napakaliit na sukat. Hindi tulad ng ibang espiritu na gawa-gawa lang, ito ay napakadelikado. Kung madidikitan ni Goku ang ilan sa mga espiritu na ito, at ang espiritu na makakadikit sa kanyang katawan ay sasabog na parang nuclear bomb, nang biglang, ang 50 espiritu ay nakapalibot na kay Goku. Nakita ko na pinakawalan mo pa ang isa mong teknik, bago ka matalo sa ating deal. Si Yuno ay hindi nag-atubiling ipatama ang lahat ng 50 espiritu ng sabay-sabay. Dahil doon, sumabog ng sabay-sabay ang lahat ng 50 na mga espiritu. Sa sandaling iyon, tapos na ang 15 minuto, sa wakas, nanalo na ako sa aming deal. Ngayong tinalo ko siya, ibig sabihin ay hindi ko na kailangan sabihin sa kanya kung paano siya magiging mas malakas. Sa kabuuan, napakatanga niyang tao na ginustong labanan ako.
Dinalaan ko naman siya na mas malakas ako kaysa sa mga Diyos na nakalaban niya, nang bigla, mula sa usok, si Goku ay lalabas na halos walang sugat, at ang kanyang daliri ay medyo nasunog lang. Pero sa kabila nito, agad itong gagaling. Kung hindi ako nag-teleport, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin. Nakikita ko na marami kang sinasabi, kahit hindi mo tiningnan kung talagang natalo muna ang iyong kalaban. Tulad ng makikita mo, nakayanan ko ang laban sa iyo ng 15 minuto. Ibig sabihin ay dapat mong sabihin sa akin kung paano ako magiging mas malakas. Tunay kang napakalakas na tao. Hindi lang yun, iniligtas mo pa ang aming universe mula sa tuluyang pagkawasak. Sandali lang, bukod sa pagsasabi mo sa akin kung paano ako magiging mas malakas. Gusto ko rin na sabihin mo sa akin kung paano ko naligtas ang inyong universe. Dahil wala akong maalala tungkol doon. Ang huling alaala ko, ako ay pinapatay na ng anghel. At mula roon ay nagising ako dito. Sa abot ng aking nakita, ikaw ay gumamit ng mas malakas na anyo kaysa sa ginagamit mo ngayon. At sa laban sa anghel, sinabi ng katawan mo na hindi ikaw si Goku, kundi ang kanyang anak ito, ang aking anak na si Gohan ay buhay pa pala sa loob ng aking katawan. Si Goku ay susubukang makipag-ugnayan kay Gohan, ngunit kahit na ilang minuto na siyang sumubok na makipag-ugnayan, hindi sumasagot si Gohan. Hindi ko maramdaman ang presensya ng aking anak sa loob, ngunit pinaniniwalaan ko ang iyong salita, dahil wala nang iba pang paliwanag para sa lahat ng ito. Huwag kang mag-alala anak, magsasanay ako ng gusto upang maghiganti sa kamatayan ng lahat ng mahal natin. Ngayon, sabihin mo sa akin kung paano ako magiging mas malakas. Makinig ka ng mabuti, sa planetang ito ay may lugar na tinatawag na Massacre Abyss. Kung magagawa mong marating ang tuktok ng lugar na iyon, makakakuha ka ng Massacre Energy. Ang enerhiyang ito ay papasok sa iyong buong katawan, kaya makukuha mo ang napakalakas na kapangyarihan. Siyempre, hindi ito madali, ngunit kung gusto mong talunin ang anghel na napakalakas, kailangan mong gawin ito. Sabihin mo sa akin, naranasan mo na bang marating ang tuktok ng Massacre Abyss? Sa totoo lang, hindi ko sinubukang pumasok sa lugar na iyon. Pero minsan, noong matagal na panahon na, isang Diyos ng pagkawasak ang nagtatangkang sakupin ang Massacre Abyss, upang kunin ang kanyang enerhiya, ngunit hindi niya nagawa, at hindi na niya nagawa pang bumalik. Naiintindihan ko, pero kung ito lang ang paraan upang maging mas malakas, para matalo ang anghel na iyon, gagawin ko ito. Si Yuno ay mag-uumpisa ng lumipad, kasama si Goku sa isang gubat na nasa planeta nila. Sa loob ng gubat na ito ay may isang portal sa balon. Narating na ni Goku at ni Yuno ang gubat. Ang pagbabalang ni Goku sa lugar ay makakaramdam na siya ng takot, dahil sa masamang intensyon sa lugar ay sobrang kahindik-hindik. Hindi ko pa nararamdaman ang ganito sa buong buhay ko. Lumayo si Goku, at nagsisimula ng pawisan. Nakikita ko na nag-aatubili ka na ngayon Goku. Ang Saiyan ay magsisimulang huminga ng dahan-dahan. Ang anak ko, ay inialay ang buhay para sa akin. Kailangan kong pasukin ang lugar na ito. Si Goku, gusto muna sanang lumapit sa balon para masilip ito, pero bigla na lang siyang silipan ni Yuno sa likod, kaya nahulog siya sa balon. Nag-aksaya ng lakas si Goku na lumipad pataas, pero hindi niya magawa dahil sa lakas ng presyon sa lugar, kaya bumagsak siya sa hukay. Sa palasyo naman ni Zeno-sama, patuloy na nagme-meditate si Daishinkan, unti-unti niyang pinapagaling ang mga sugat sa kanyang loob, ilang buwan na lang ang natitira para tapusin ang buhay ng Saiyan na iyon. Kailangan kong puntahan ang aking ama, ang pinakamakapangyarihang anghel, para kunin ang kanyang mga pagsusulit. Tumayo si Daishinkan at kinausap ang mga bantay ni Zeno-sama. Sigurado ka ba doon, Ginoong Daishinkan? Oo, sigurado ako. Medyo nakakainis lang ang aking ama, pero kailangan ko siya ngayon para lumakas. Habang ako ay pupunta sa aking ama, kayo na ang bahala kay Zeno, hindi mo na kailangang sabihin pa. Ito ang aming tungkulin. Inihatid ng mga bantay si Daishinkan sa isang lihim na lugar sa loob ng palasyo. Doon ay mayroong isang bato na pintuan na maaari lamang buksan gamit ang dugo ng anghel. Tinusok ni Daishinkan ang kanyang palad ng kanyang espada at piniga ito. Ang mga patak ng dugo ay bumagsak mula sa kanyang kamay, nang magtama ang mga patak ng dugo at ang bato, biglang nagliwanag ito at nagiba ang kulay nito mula sa dilaw patungo sa ginto.
Naging aktibo ang isang portal sa loob ng pintuan, pumasok ang anghel sa portal patungo sa isang lugar na puno ng maputing ulap. Matagal na akong hindi pumupunta sa lugar na iyon, kaya't matagal na rin kaming hindi nagkita ng aking ama. Agad na umakyat ang anghel sa mga hagdang nag-uugnay sa ibaba at sa itaas. Pagdating sa tuktok, nakita niya ang isang trono at ang kanyang ama na nakaupo roon. "Ama, kamusta ka? Matagal na ang lumipas mula nang ako ay bumalik. Hindi ko talaga inaasahan ang iyong pagbisita at ang iyong mensahe." Agad na sinabi ng anghel ang lahat sa kanyang ama. "Talaga bang totoo ang sinasabi mo? Sinasabi mo na may isang mortal na may kapangyarihan tulad mo, at nagawa niyang talunin ka." Ang ama ni Daishinkan ay biglang sinuntok ang kanyang trono. "Hindi ko matatanggap iyan. Sa loob ng libo-libong taon na ako ay nakakulong dito, ngayon lang ako nakarinig ng ganyan. Gusto mo bang ako na mismo ang pumatay sa kanya? Dahil hindi naman iyan magiging mahirap para sa akin." Bumuga ang ama ng anghel ng isang maliit na bola ng ki, na nagwasak sa higit sa 1,000 planeta na nasa paligid niya. Ang mga planeta ay agad na nag-regenerate. "Ama, hindi mo kailangang gawin iyan para sa akin. Alam mo naman na hindi papayag ang aking dignidad. Gusto kong personal na talunin siya, kaya't nais kong sumali sa iyong banal na pagsusulit. Alam kong kapag nakuha ko ang pagpapala ng Immortal Angel, magkakaroon ako ng napakalakas na kapangyarihan. Naiintindihan ko na gusto mong ako mismo ang magbigay sa iyo ng pagsusulit. Ang pagpapala ng Immortal Angel ay hindi para sa lahat ng mga anghel. Kaya't nais kong makita kung ang aking anak ay karapat-dapat pa rin para dito. Iniisip ba ng aking ama na mahina na ako, dahil nagawa ng isang mortal na talunin ako, pero kahit na, hindi ito nangangahulugan na hindi ako karapat-dapat." Agad na pinalakas ni Daishinkan ang kanyang ki. "Ama, ipapakita ko sa iyo ang tunay kong kakayahan. Hindi ko pa rin nababawi ang aking buong lakas, ngunit wala akong ibang pagpipilian kundi labanan ka. Gusto ng anak ko na labanan ako. Nakakatawa, alam mo ba na sumasakit na ang aking katawan sa buong araw na pagupo?" Ang ama ng anghel ay agad na kumilos ng napakabilis. Ang kanyang kamay ay lumaki upang bugbugin ang anghel. Sa isang kisap mata, biglang tumalsik si Daishinkan at tumama sa ilang mga planeta. Hindi ko nakita ang kanyang pagkilos. Sobrang bilis. Habang bumabangon ang anghel, bigla na naman siya binigyan ng malakas na suntok ng kanyang ama. Susubukang tiisin ito ng anghel, ngunit babaon siya ng sobra. Dahil doon, nagkaroon siya ng malaking sugat sa katawan. 2 beses lang ako pinatamaan ng aking ama. Dapat niyang seryosohin ang laban. Nag-ipon ng enerhiya si Daishinkan sa kanyang mga kamay, at lumikha muli ng isang malaking gintong sibat. Ito ay itinutok niya sa kanyang ama. "Ama, bakit hindi mo ito tanggapin?" Matulin ang pagdating ng sibat laban sa ama ni Daishinkan. "Akala mo ba na matatalo mo ako sa atake na ito? Huwag kang tanga, anak." Agad na hinawakan ng ama ni Daishinkan ang sibat at winasak ito sa libo-libong piraso. Habang na-distract ang kanyang ama sa kanyang gintong sibat, lumapit si Daishinkan nang hindi napapansin ng kanyang ama, at binigyan ito ng malakas na suntok mula sa likuran. Ngunit sa isang banda, agad na tumingin ang kanyang ama, at gamit lamang ang paggalaw ng kanyang mga kamay, gumawa ito ng gravity blast na nagpabagsak kay Daishinkan. Hindi na ito kinaya ni Daishinkan at napatanong, "Ama, paano ka naging sobrang lakas?"